Premature, yes. Joy Campos. Kay Secretary Rojas. Sir, ano pong basis anong grounds po ng relief kay Director Melad, sir, aside from dun sa lapses sa operation? Included na rin po ba dito yung Atimonan 13, aside from dun sa Batangas sa San Juan, kay Morales? Well, itong mga pangyayaring ito ay nangyari under his watch at katakataka na 1:30 ng madaling araw nagkakaroon ng pag-serve ng warrant at may mga iba pang mga aspeto nitong operation na ito na imbes na napakalinaw at sumusunod sa mga patakaran ay nagsisilbing nagkakaroon ng pagduda, no? So mas mabuti para walang whitewash, walang pagko-cover up, na ma-relieve muna ang pamunuan at sa ganung paraan ay magkaroon ng full and transparent investigation dito sa mga bagay na ito. Sir, when can you expect na investigation? Kailan po natin na-expect na Ang masasabi ko lang, ang NBI, lahat, the men and women of NBI, from the operatives hanggang sa technical and other people involved, ay talagang nagmamadali dito because we know the necessity na kailangan din namin matapos kaagad itong investigasyon at maglabas na ng resulta. Ngunit kasabay nito ay ang pag-iingat din na dapat ang resulta ng investigasyon natin ay base talaga sa ebidensya at ang mga findings o testimonies ng mga witnesses. Yun ang kailangan namin pagsamahin. Yung kailangan na mapabilis ito at yung pag-iingat din na dapat credible at efficient yung aming resulta. About yung pong driver na Mr. Vic Seaman, ano pong status niya sa NBI? We heard na nag-seek na daw po ng protective custody, may mga armed men daw po nag-detail sa kanya, sir. We wouldn't want muna to declare some details of our investigation kung inyong mamarapatin at kasama ito ng aming trabaho at pag-imbestiga kasi ayaw din namin ma-prejudice yung mga security ng mga witnesses or mga intended witnesses. Don't worry, after this investigation is over, we will reveal everything to the public and to you people. Thank you, Joy. Nico Dizon, Inquirer. Director, sir, with these developments, yung napatay po si Dualing Batangas and then may nagsisip ng security from the NBI, do you think this case is becoming more complicated, more complex, at mas malalim ang nagiging motibo? In a way, yes. From the start naman, so many speculations ang lumalabas na dito. So, nagkakaroon tuloy ng lasa na ito ay isang very complicated case. Just the same, NBI will be concentrating more on the incident proper. Punot dulo nito. And yung mga other aspects, probably we will look into it, no? But what we want to really find out, and at yun ang magiging resulta ng investigasyon na to, ay ang punot dulo ng insidente, who are responsible for the victims, the motives perhaps, and the charges that will be filed, if necessary, against people that are involved. General Purisima, and basic lang po, how many pages po yung fact-finding report that you submitted? Siguro mga 2 inches thick yung more or less. That's quite a thorough report yan, sir. It contains also the mga ibang mga pictures, everything, comparisons. So, nandito lahat yung nandito yung what the fact-finding committee has seen in their investigation. So, remember that we were limited in time. We arrived, the fact-finding team arrived 1 day after the incident. So, dun sila nagsimula bilang para maumpisahan yung kanyang investigasyon. So, thank you, David. Alvin Baltasar, TV4.
Kay Director Rojas po. Sir, bukas nyo din po ba kukunan ng statement si Superintendent Parantan? Pupuntahan niyo po ba sa ospital para makuha ng statement? Tsaka gaano po ka-crucial yung statement na ibibigay kung sakasakali ni Superintendent Parantan doon sa investigation? Yung details nito, when and where, tinetrash out nga namin. But NBI nga wishes to really take the statement of Colonel Marantan para magkaroon ng linaw insofar as his version is concerned. It would be very important and necessary for us to take the statement of this person. Thank you, Alvin. Janice Cosio. Sir, kay NBI Director po. Sir, good afternoon. Sir, yung meron na po ba kayong naimbitahan na taga-PAOK with regards to po doon sa investigation nyo sa Atimonan incident? We are going to invite the Executive Director among other officials of the PAOK. Sir, kay Sir PNP Chief. Sir, yung operation po kay alias Pandoy, ano po ba to? Part ng Copland Armado, so-called, yung Oplan Katok o ordinaryong serving of warrant lang po? It appears that in the report it is warrant operations, but that's why we are sending a team. We already have sent a team to find out what really transpired. Sir, kailangan na Ms. Juan. Yan po ang press briefing ng DILG, NBI at PNP. Kaugnay pa rin po ng patuloy na investigasyon sa nangyaring engkwentro sa Atimonan, Quezon. Sinabi po sa press conference na tinanggal na sa pwesto si Calabarzon Police Chief James Melad at 4 pang iba. Habang patuloy ang pag-iimbestiga sa insidente, inaasahan daw nila ang buong kooperasyon ng PNP sa pagsisiyasat. Maliban sa engkwentro sa Atimonan, iimbestigahan din daw ng mga otoridad ang nangyaring engkwentro rin sa Batangas kahapon kung saan sangkot ang mga suspect umano sa pagdadala ng illegal na armas.